Aron, ang hatol sa traveler o gitawag na musafir, kung siya nag-travel sa adlaw sa Ramadan, bulan sa Ramadan, dili obligado sa iyahang magpuasa. Wa na to. Pero kung kaya niyang magpuasa, mas maayo magpuasa siya. O kung dili niya kaya magpuasa, mas maayo dili siya magpuasa. Naay sitwasyon, ulo ka sitwasyon. Ang una, kaya niya magpuasa, mas maayo magpuasa siya. Ang ikaduha is dili niya kayang magpuasa, mas maayo nga dili siya magpuasa. Ang ikatulo, ikadaot niya kung magpuasa siya samtang nasa biyahe, obligado nga dili siya magpuasa. Pero nako, ang traveler, kung kaya niya, ang original nga hukom sa traveler sa Ramadan is dili obligado sa iya magpuasa. Ang Allah gayon sa Quran, wa 'alal ladina wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayamin ukhra. Ang Allah gayon sa Quran, ug si bisan kinsa kaninyo ang naisakit o naa sa biyahe, pwede siyang magpuasa pagkahuman na lang sa bulan sa Ramadan. Fine. Ulo ka sitwasyon sa usa ka traveler. Kung kaya niya magpuasa, mas maayo magpuasa siya, pero dili obligado. Pwede ganito siya magpuasa sa kaya niya, pero mas maayo magpuasa siya. Nga naman, kaya aron wala siya utang. Kaya kung magpuasa siya, pagkahuman sa Ramadan, sayang ang Ramadan ba? Nga mas naku ang reward na nakasunod sa Ramadan nagpuasa, kaysa magpuasa ka, gawas na sa Ramadan. Samtang kaya man mo. Mahimos din na lang na magpuasa ka. Kato ang sitwasyon, dili mo kaya magpuasa, mas the best nga ayaw pagpuasa. Ikatulo, ikadaot nimo, kasi makuyapan ka. Kung ikaw magpuasa, obligado na dili ka magpuasa. Kuha na to. Kuha na hukom sa usa ka traveler. Karon, kunyara, ato sa ibalik sa traveler ha. Pananglitan, si Brother Hakim, taga Cebu. Muli siya sa ilaha sa sindangan. So, traveler siya, di ba? Ugma siya muli. Ugma na ang Ramadan. Pero, ang biyahe niya sa barko, alas 12 sa utko. Dili pwede, total, ugma, Ramadan. Kung biyahe man ko, so dili na kung magsahur, sayo. Magsahur gyapon ka, ano man, kay napay ko nga adlaw nga naa ka sa Cebu. Dili pa ka anak traveler. Magsahur ka, nauban sa, kami pitong sukan nila sa Khairia, inshallah. Fasting ka, hanggang nga moabot na ang alas 12, dayon mo, sakay na kang barko, sa dihang mo labigat na ang barko, pwede na ni mo i-break ang imong fasting. Buha na to. Dili pwede nga, biyahe ugma, ang biyahe ugma alas 12 sa utko. Di na ko magsahod bro. Pakaon ka bro, sahod bro. Bro, di ko mag-fasting bro, kay biyahe mo ugma kiyapon. Sayo. Nakapakay pila ka oras nga naka sa Cebu. Dili pa ka traveler. Obligado nga mag-fasting ka. Pag kaabot sa time nga biyahe na ka, di ko na ka pwede mag-break sa imong fasting. Kung kanang adlaw, bayaran din mo na pagkauman sa Ramadan. Buha. Buha no? Okay. Ikaduha nga sitwasyon. Si Brother Hakim, nasa sindangan, wa siya nagpuasa. Kailangan siya sa biyahe. So, walang problema na siya. Hangtod nga niabot na ang adlaw na mubalik na siya sa Cebu. So, wa siya nagpuasa sa barko. Pero, niabot siya sa Cebu, udto, alas 12 sa udto. So, katong puntaga, wala mo siya nagpuasa, di ba? Pag abot nimo sa Cebu, obligado na magpuasa na ka. Bisag sugod sa tunga adlaw. Pero bayaran gihapon ang imo ng adlaw. Kaya wa na kompleto. Wa na kompleto. Kuha na to. Bisag pag 2 ka oras na lang ay ang iftar. Niabot ka gikan sa biyahe. Na ka sa imong lugar. Wala ka nagpastik, kaya naman ka sa biyahe. Sa pag-abot nimo sa imong lugar, imo na mo itong lugar, napay ito ka oras, ayaw mo sana pangadlaw, obligado nga mag-fasting ka. Di ka makaon, di
ka mo inom. Hangtod nga, musalab ang adlaw. Pero, bayaran gihapon to nimo nga adlaw. Kaya wala ko ito na kompleto. Kuha na to. Sa mga babae. Nakuha. Unang, dagang kuhan ba? Dagang kumakuha na lang porkit mo biyahe siya hindi na siya magsahor. Pero kasi orasahin mo ang biyahe niya, bro. O ba, alas 3 sa hapon siya, ha? Alas 3 pa man sa hapon, imong biyahe. Dili pa ka traveler. Mahimo na kang traveler kung ubiyahe na ka. Makagawas na ka sa imong lugar. So, samtang napaka sa imong lugar, obligado pa kang magpuasa. Alhamdulillah. Samtang, time.